Ayan, hello po, magandang hapon po at happy Sunday po sa lahat. At ayan po, busy po pa rin tayo kahit linggo. Ay nagpa-plancha po tayo ng para po ngayong week, no? Ayan, kahapon kami ay naglaba ng Tres Marias at ngayon naman plancha-plancha. Ayan, sina Miley naman ay namamlancha na rin ang kanilang damit. So sabi ko pagkatapos po sila naman yung magpa-plancha ng kanilang damit. Yan po. At, yun nga po, no? Si Maylin ay mayroong hindi ko alam kung ano, pero in-explain ko naman po sa kanya. Si Maylin naman ay madaling makaintindi pagdating sa mga bagay na medyo nagkaroon po tayo ng problema sa kanyang pag-aals. Kasi, hindi ko rin po kasi ma-explain ng ano, pero bukas makikipag-meeting po ako sa principal kasi ganito po yun. Friday, no? Last Friday, nasa meeting yung aming principal na si Dr. Felix, no? Yung sa school namin. So, may message siya doon na Nida, si Maylin pala dapat hindi daw muna po pinag-ALS, no? Sabi ko, ay ganun po ba sir? So, in-explain niya sa akin na yung ALS naman talaga, para po yan talaga sa hindi nag-AL. Kasi nga po si Maylin, ano tawag dito? Kasi nga po si Maylin ay nung nag-announce sa kanila sa school, so, tinanong din naman siya kasi nung advisor kung sino yung mga overage na. So, dalawa sila doon sa classroom. Kaya, so, si Miley nag-decide kasi nga, syempre, yung age po niya is overage na nga siya doon sa kanyang grade, no? Kaya sabi niya, nanay, okay lang ba sa aking mag-AL? Sabi ko, ikaw, kaya mo na ba? Kasi kung para sa akin din, gusto ko siya, mas ready siya. Sabi niya, parang ano naman daw, module. Sabi ko, hindi kita maano kasi ikaw yung tatanungin. Kasi nga, diba, yung unang vlog namin, talagang tinanong namin siya kung okay ba, kaya niya ba. Ang sabi naman niya, kaya naman daw niya. So, pero sa tingin ko naman nga, yung mga sinasagutan niya, may mga tanong-tanong lang siya, o siya naman yung nagsasagot, o kaya naman niya, kaya lang, yun nga, mas iba talaga yung nasa sa regular class, no? So, yun yung i-message sa akin ng principal. Pinag-meetingan daw nila or doon sa seminar na si Maylin ay parang alanganin pa po siya sa ALS. Kaya pag-uusapan namin kung ano at baka maibalik po siya sa regular class. So, wala naman pong problema. Sabi ko nga kay Maylin, bata ka pa naman. So, much better na mas ma-ready ka kasi nga iba yung nasa sa regular class kasi mas marami talagang matututunan. Siguro kasi nga si Maylin medyo naalangan na doon sa age niya. So, tinanong ko din naman po doon sa advisor ng ALS, no, na qualified naman siya. Yun, kaya nag-i-start na po siya. Kaya nung sinabi ko sa kanya, syempre kahit ako naguluhan din. So, in-explain ko naman sa kanya, sabi ko, kapag ready ka na, pwede ka na rin naman doon. So, yun, hindi ko naman maano si Maylin at gusto na nga din niyang makatapos. At kita ko naman doon sa bata na porsigido siya. Kaya lang, syempre, susunod pa rin tayo doon sa kung ano yung dapat, no? Susundin pa rin natin yung curriculum ng school. At isa din, tumawag din yung advisor sa akin ni Maylin sa grade 7 na yan. Mag-meeting din kami nung principal ng high school. So, siguro pag-uusapan namin regarding to Maylin. At malamang, sabi ko nga kay Maylin, so okay lang yun. So, naiintindihan naman po ni Maylin. Kaya lang sabi ko, oo nga, gusto mong makatapos agad, gusto mong yan, gusto mo dahil alam ko naman na gusto mo talaga, porsigido ka sa pag-aaral. Kaya lang sabi ko, may mas dapat pala na
gawin natin. Mas may ready ka kung papasok ka sa regular class. Ayun, sabi niya, sige po. Ayan. Kaya, bukas, malalaman po natin kung ano yung desisyon. Pero para sa akin naman nga, since bata pa rin naman siya, siguro pag talagang ready na siya, pwede naman siya mag-exam ng PEPT, no? Para siya maging college man or senior high. Siya lang din naman po kasi yung may gusto at kaya tinanong din naman namin siya, hindi naman kami nag-decide nun. Ako talaga, ini-enroll ko siya sa grade 7. Kaya lang, nung nalaman niya na may ALS, tapos may classmate din siya na nag-ALS, ayan, tinanong din naman siya ng teacher. So, sabi niya, gusto mo ba, Mylene? Sabi niya, gusto daw niya, kasi nga, para, ako din naman, ang isip ko, para maiano na din siya doon sa age niya. Ayun, ay kung kaya. Sabi naman niya, kaya naman niya. Kaya lang, ngayon po, ay may dumating na uling memo na, at nagpapasalamat din po ako sa principal namin dahil ayun, nasabihan po ako ng mas maaga kasi ilang araw pa lang din naman po si Miley na nagmo-module para kung baga sa grade 7 meron siyang hindi na ipasok pag may makeup classes na lang po siya. Ayun po, at abangan po natin din bukas kung ano yung magiging decision po, at magmi-meeting ulit po kami ng principal nila at saka nung advisor niya sa grade 7 at siguro po sa ALS, no? Para mas maklarify po sa amin, ganun din kay Mylene. At yung bata talaga naman ay kitang-kita ko na porsigido. Kaya kahapon parang hindi siya sabi niya, ayoko na munang magsagot ng module. Sabi ko, sige, okay lang naman. Sabi ko nga ganon. So, at least, na-experience mo ring mag-ALS at alam mo na yung mangyayari. Kaya lang, sabi ko, hanggat at least maaga pa, malaman natin, yun dapat, no? Yung dapat na proseso kung paano. Kasi hindi din naman kami na-advisean. At yung ang pagkakaalam ko, qualified naman siya kasi nga, she's 16 years old, grade 7, supposed to be siya is grade 10 na. So, kaya parang maihabol, yun yung isang gusto din niyang mangyari, na mag-grade 10 na siya, or mag-grade 11. Kaya sabi niya, pagsusumikapan kung gawin itong mga modules, at napasok din naman po siya 2 times, no, sa klase. Meron din po silang klase from 8 to 3 p.m. Ayan, hello po, magandang hapon po, at happy Sunday po sa lahat. At ayan po, busy po pa rin tayo kahit linggo. Ay, nagpa-plancha po tayo na para po ngayong week, no? Ayan, kahapon kami ay naglaba ng Tres Marias at ngayon naman, plancha-plancha. Ayan, sinamay naman ay namamlancha na rin ang kanilang damit. So sabi ko, pagkatapos po sila naman yung magpa-plancha ng kanilang damit. Ayan po, at yun nga po, no? Si Mylene ay mayroong hindi ko alam kung ano, pero in-explain ko naman po sa kanya. Si Mylene naman ay madaling makaintindi pagdating sa mga bagay na medyo nagkaroon po tayo ng problema sa kanyang pag-ALS kasi hindi ko rin po kasi ma-explain ng ano, pero bukas, makikipag-meeting po ako sa principal kasi ganito po yun. Friday, no? Last Friday, nasa meeting yung aming principal na si Dr. Felix, no? Yung sa school namin. So, may message siya doon na nida si Mylene pala dapat hindi daw muna po pinag-ALS, no? Sabi ko, ay ganun po ba, sir? So, in-explain niya sa akin na yung ALS naman talaga, para po yan talaga sa hindi nag-aaral. Kasi nga po si Mylene, ano tawag dito? Kasi nga po si Mylene ay nung nag-announce sa kanila sa school, so, tinanong din naman siya kasi nung advisor kung sino yung mga overage na. So, dalawa sila doon sa classroom, kaya
So, si Miley nag-decide kasi nga, syempre, yung age po niya is over age na nga siya doon sa kanyang grade, no? Kaya sabi niya, nanay, okay lang ba sa aking mag-al? Sabi ko, ikaw, kaya mo na ba? Kasi kung para sa akin din, gusto ko siya, mas ready siya. Sabi niya, parang ano naman daw, module. Sabi ko, hindi kita maano kasi ikaw yung tatanungin. Kasi nga, di ba, yung unang vlog namin, talagang tinanong namin siya kung okay ba, kaya niya ba. Ang sabi naman niya, kaya naman daw niya. So, pero sa tingin ko naman nga, yung mga sinasagutan niya, may mga tanong-tanong lang siya, o siya naman yung nagsasagot, o kaya naman niya, kaya lang, yun nga, mas iba talaga yung nasa sa regular class, no? So, yun yung i-message sa akin ng principal kasi pinag-meetingan daw nila or doon sa seminar na si Mylene ay parang alanganin pa po siya sa ALS. Kaya pag-uusapan namin kung ano at baka maibalik po siya sa regular class. So, wala naman pong problema. Sabi ko nga kay Mylene, bata ka pa naman. So, much better na mas ma-ready ka kasi nga iba yung nasa sa regular class kasi mas marami talagang matututunan. Siguro kasi nga si Mylene medyo naalangan na doon sa age niya. So, tinanong ko din naman po doon sa advisor ng ALS, no, na qualified naman siya. Marami talagang matututunan. Siguro kasi nga si Mylene medyo naalangan na doon sa age niya. So, tinanong ko din naman po doon sa advisor ng ALS, no, na qualified naman siya. So, yun. Kaya nag-i-start na po siya. Kaya nung sinabi ko sa kanya, syempre medyo, kahit ako naguluhan din. So, in-explain ko naman sa kanya. Sabi ko, kapag ready ka na, pwede ka na rin naman doon. So, yun. Hindi ko naman maano si Mylene at gusto na nga din niyang makatapos at kita ko naman doon sa bata na porsigido siya. Kaya lang, syempre, susunod pa rin tayo doon sa kung ano yung dapat, no? Susundin pa rin natin yung curriculum ng school. At isa din, tumawag din yung advisor sa akin ni Mylene sa grade 7 na yan. Magmi-meeting din kami ng principal ng high school, no? Sa high school, magmi-meeting din kami nung principal ng high school. So, siguro pag-uusapan namin regarding to Mylene. At malamang, sabi ko nga kay Mylene, so okay lang yun. Naintindihan naman po ni Mylene. Kaya lang sabi ko, oo nga, gusto mong makatapos agad, gusto mong yan, gusto mo dahil alam ko naman na gusto mo talaga, porsigito ka sa pag-aaral. Kaya lang sabi ko, may mas dapat pala na gawin natin. Mas may ready ka kung papasok ka sa regular class. Ayun, sabi niya, sige po. Ayan. Kaya, bukas, malalaman po natin kung ano yung desisyon. Pero para sa akin naman nga, since bata pa rin naman siya, siguro pag talagang ready na siya, pwede naman siya mag-exam ng PEPT, no? Para siya maging college man or senior high. Siya lang din naman po kasi yung may gusto at kaya tinanong din naman namin siya, hindi naman kami nag-decide nun. Ako talaga, ini-enroll ko siya sa grade 7. Kaya lang, nung nalaman niya na may ALS, tapos may classmate din siya na nag-ALS, ayan, tinanong din naman siya ng teacher. So, sabi niya, gusto mo ba Mylene? Sabi niya, gusto daw niya kasi nga, para ako din naman, ang isip ko, para maiano na din siya doon sa age niya. Ayun, ay kung kaya. Sabi naman niya, kaya naman niya. Kaya lang, ngayon po, ay may dumating na uling memo na, at nagpapasalamat din po ako sa principal namin dahil, ayun, nasabihan po ako ng mas maaga kasi ilang araw pa lang din naman po si Mylene na nagmo-module para kung baga sa grade 7, meron siyang hindi na ipasok. Pag may makeup classes na lang po siya. Ayun po, at abangan po natin din bukas kung ano yung magiging decision po. At
magmi-meeting ulit po kami ng principal nila at saka nung advisor niya sa grade 7 at siguro po sa ALS, no? Para mas maklarify po sa amin, ganun din kay Mylene. Ayan. At yung bata talaga naman ay kitang-kita ko na porsigido. Kaya kahapon parang hindi siya sabi niya, ayoko na munang magsagot ng module. Sabi ko, sige, okay lang naman. Sabi ko nga ganon. So, at least, na-experience mo ring mag-ALS at alam mo na yung mangyayari. Kaya lang, sabi ko, hanggat at least maaga pa, malaman natin, yun dapat, no? Yung dapat na proseso kung paano. Kasi hindi din naman kami na-advisean. At yung ang pagkakaalam ko, qualified naman siya kasi nga, she is 16 years old, grade 7, supposed to be siya is grade 10 na. So, kaya parang maihabol, yun yung isang gusto din niyang mangyari, na mag-grade 10 na siya, or mag-grade 11. Kaya sabi niya, pagsusumikapan kung gawin itong mga modules, at napasok din naman po siya 2 times no, sa klase. Meron din po silang klase from 8 to 3 p.m. So, tingnan ulit natin ang magiging reaction ni Mylene, no, kung kakausapin ko ulit siya. So, medyo nalungkot din yung bata, no? Kaya lang, ganun talaga. So, pero para din naman sa akin, mas gusto ko siya na nagdaan talaga sa by grade level para mas mahasa siya, no? Mas maraming kaalaman ang matutunan niya dahil lalo pat nag-pandemic nga. So, dapat unti-unti, no? Kahit sabihin natin fast learner siya, mas marami pa siyang matututunan kung papasok siya sa regular class. Oh, ayan po si Mylene. Ano, May? Magpaplantya ka din? Magpaplantya. Tinatanya kung tapos na. Ayan na po si Mylene. Ano yung, kung di bukas, pupunta tayo kay Sir. Ano kaya yung, ano yung decision mo? Ano yung dapat na decision mo? Pag pinatawag tayo ni Sir, kasi explain sa iyo. Para alam mo yung isasagot, ayan, medyo po nalito kasi siya. So, okay lang ba sa iyo? Halimbawa, ibalik ka sa regular class. Nakasan mo? Apa. Oh, okay lang daw. Okay lang sa iyo, May. Oh, kasi ang concern kasi doon ng principal din namin at namin, ako din, para mas mahasa ka. Pero, ikaw, kamusta ba yung pag-aals mo? Okay lang din. Pero kung sakaling yun, isa-suggest talaga sa iyo ni Sir na pumunta ka muna sa regular class at pag ready ka na, saka ka mag-ALS, okay lang ba sa'yo? Okay lang daw. Kakausapin po ako ng principal at saka teacher ko, ng advisor ko. Ng grade 7. Advisor ko ng grade 7. Ayun na lang po yung kung ano yung decision nila, ayun na lang po yung susunod. Ayan, medyo po nalito kasi siya. So, okay lang ba sa iyo? Halimbawa, ibalik ka sa regular class. Nakasan mo? Apa. Oh, okay lang daw. Okay lang sa iyo, May. Oh, kasi ang concern kasi doon ng principal din namin at namin, ako din, para mas mahasa ka. Pero, ikaw, kamusta ba yung pag-aals mo? Okay lang din. Pero kung sakaling yun, isa-suggest talaga sa iyo ni Sir na pumunta ka muna sa regular class at pag ready ka na, saka ka mag-ALS, okay lang ba sa'yo? Okay lang daw. Kakausapin po ako ng principal at saka teacher ko, ng advisor ko. Ng grade 7. Advisor ko ng grade 7. Ayun na lang po yung kung ano yung decision nila, ayun na lang po yung susunod. Okay. Para makatapos din po ako ng aking pag-aaral. Ayan. So, naintindihan mo naman, May. Ayan. Kasi naman daw po may option naman daw po pag Ready ka na. pag ready na po ako sa
nakapag-ready na po ako mag-ALS. Ayun, ire-ready ka daw muna, no? Yung kasi ang concern sa iyo, ire-ready ka muna, mas maasa ka, saka ka dalhin sa ALS, no? Para daw, ano? O kasi yung ALS po talaga, ay alam ko dyan, para po yan sa mga learner na hindi po talaga nakapag-aral. Ay si Miley naman, nag-aaral naman siya sa regular class. So ngayon, yun lang yung medyo may pagbabago kasi nasa regular class talaga. So, yan ang sabi ni Sir, bawal siyang ilipat sa ALS kung siya ay nasa sa regular class na at may LIS number siya, no? So, yun ang mangyayari, Miley. So, bukas, malalaman natin kay Sir kung paano, no? O, kasama tayo bukas kay Sir para ma-explain. High school po na tayo? Hindi, sa high school din, pero doon tayo muna sa elementary kasi si Sir yung nag-attend ng seminar, siya yung nagsabi sa akin. So, si Sir Felix, sinabi niya doon kasi magkasama sila ng principal din ng high school na nag-meeting sila. Ayun, so, kaya may meetingin din ako, ikaw, tsaka basta mag-meeting kami, yung teacher, at tsaka ako, para maipaliwanag kung ano talaga yung desisyon nila, kung tutuloy ka sa ALS, o ilalagay ka ulit sa regular class, ha? O, sundin lang natin, kasi may option naman daw po. So, sakaling ready na si Mylene, so, siya ay bago i-ALS. Na, parang ganun din. So, kung mag-a-ALS ka at naipasa mo doon, halimbawa, high school, halimbawa next year, o kaya mo na, mag-after ka ng grade 8 or grade 9. So, ang ano nun, pag ready ka na at okay ka naman yung standing mo sa klase, dahil overage ka na nga, so, posibleng diretso ka na ng college niyan. Kapag may ganun kasi, na? O, yun. So, para mas malinaw sa iyo, di ba? Mas okay naman talaga yun, yung sa regular class, kaya lang siguro nga gusto mo rin makatapos agad, pero mas maganda talaga step by step kasi ganun din naman, mahirap tayo magmamadali din, ha May? O yan, bukas o saglit, mamamalansya din daw siya o sandali lang at ako, patapos na rin ako ng pamamalansya. Ayan, at dito na nga po kami kay Sir Felix para kausapin si Mylene. At ayan, nag-uusap sila po. Ito po ay tungkol nga doon sa kanyang ALS, no? Para mas maliwanagan po at mas maintindihan ni Mylene. So, si Sir na po yung mag-explain kay Mylene. Result doon tungkol sa ALS niya po. Nag-ALS ka. Ganito kasi pag nag-ALS. Kapag ikaw ay presently enrolled, officially enrolled sa school, hindi ka pwedeng mag-ALS. Then, mas maganda talaga ang matingin ng regular classes kasi bata ka pa naman. Ang ALS kasi para lang yun sa mga dropouts. No, dropouts na gusto nilang humabol sa pag-aaral. Eh, ikaw naman bata ka pa. No, you're only 16. 16? Oh, yan. So, pwede pa. Yung iba nga, 21 na sa high school. Ikaw 16, grade 7, pwede ka pa. Kasi iba yung maging lesson ninyo sa regular classes kaysa sa ALS. Ang ALS kasi mostly modular. No, naka-module. So, sino mag-explain sa iyo doon? Unlike, pag natin ka ng klase, regular classes, talagang ina-explain ni teacher. Diba? Saka hindi talaga pwede na yung bata na presently enrolled o officially enrolled sa school ay a-attend sa ng ALS. Kasi ang ALS ay alternative learning system. Yun lang yung mga alternate ways na makapag-aral ang bata. No? Karamihan kasi din mga nagtatrabaho na hindi na gusto makapagtapos. So iba dyan, mga kasambahay na gusto magtapos. So iba naman yan na tumutulong, nagtatrabaho sila, pero hindi pa sila graduate. So gusto nila mag-ALS para may pagpatuloy yung pag-aaral. Ay ikaw, hindi ka pa naman ganon. Ikaw naman ay regular, enroll. So atin ka ng regular class. So in-explain sa unit teacher. Hindi pa po. Hindi pa po kami nagpapasok. Ayan si Sir, para mas maintindihan mo. Para lalo maintindihan. Kasi last week,
nag-worry ako kasi meron kami seminar tungkol dito, mas inclusive education, na-share ko nga doon na ikaw ay isinali sa ALS. So, na-brought out ko yun doon sa meetings, seminar na sabi, hindi ka nga raw pwedeng umatin ng ALS kasi enrolled ka officially as a regular student. Marami kayo. Marami kayo, pero yung iba doon, ito lang hindi nag-aaral. Hindi sir, mayroon siyang classmate na Pero ang nag-aral. sabi ng principal nyo, ni Sir Dave, ay ititrace nila at aalisin kayo doon sa ALS at ibabalik kayo sa regular Ayun. classes. Diba? Kasi officially enrolled kayo eh. Kung ikaw ay tumigil sa pag-aaral at hindi ka na talaga naka-enroll, pwede ka umatin ng ALS. Diba? Pero kung ikaw ay enrolled, hindi ka pwede umatin. Pero kung ako talaga sa iyo, huwag ka na mag-ALS, umatin ka ng regular classes. Kasi kumpleto doon. Oh, kikinig ka. Pati subjects ninyo, tuturo ng teacher talaga isa-isa yun. Sa ALS kasi parang self-study at magmumodule ka. No, ay sino mag-assist sa'yo? Si teacher nila naman ang busy. Diba? Si Daddy Paul mo busy rin. Pero kung ikaw ay nasa klase, at least ano si teacher. Kahit sa ALS kasi may teacher din kayo doon, diba? Pero hindi siya ganun ka-rigid Opo. na kagaya ng sa regular classes. Magagaling din ang mga teacher natin sa ALS. May training din sila, license sila, pero ang ibig sabihin, yung oras ninyo doon sa klase, mas maganda yung regular class. So sana ay maliwanagan ang isip mo. Ha? O, may tanong ka ba tungkol sa ALS? Ano? Kasi ako naging ALS teacher ako. Oh, sabihin mo kay sir, ano? Nagtuturo ako noon sa elementary. Pag Saturday, nag-ALS ako. Nagtuturo ako ng ALS. Yan. So, lahat ng estudyante, yung mga dropouts, sila ay mga hindi nag-aaral. Mga nagtatrabaho na sila, na gusto lang nila talaga makapagtapos ng pag-aaral. Pag kumuha kasi ng test sa ALS, halimbawa, dropout ka ng grade 7 or first year high school, pag kinuha mo yun at over-age ka na, magka-college ka na. So, hindi tayo pwede ikaw, pag gumawa ka, mabuting maipasa mo agad. So, magka-college ka na, ay unprepared ka. Marami ka pang dapat matutunan sa regular classes. Ha? Kasi baka mabigla ka rin pagdating ng college. So, ano? College, hindi pwede. Mahirapan ka. Agad. Senior. Kulang pang ating kaalaman sa high school. Kasi pag pumasa ka, magsi-senior high school ka na. O, ay paano yung mga ibang subjects hindi mo alam? Diba? So, mas maganda talagang kunin mo itong mga subjects na ito sa regular classes sa high school. Kasi pag pumasa ka, magsi-senior high school ka na. O, ay paano yung mga ibang subjects hindi mo alam? Diba? So, mas maganda talagang kunin mo itong mga subjects na ito sa regular classes. Diba mo na? Bakit may tanong ka pa? O, tanong. O, ano gagawin natin? Papasok ka na bukas. Babalik ka na rin yung teacher, yung advisor mo talaga. Si ma'am sa kapanya, di ba? O, Sino? Si ma'am Abendanyo. Din yung advisor. Babalik ka na doon. Kasi atin lang talaga ng klase. Kasi okay naman din yung ALS, pero ako, mas may alam ako, mas maganda ang matinda ng regular classes. saka ka na lang kapag talagang ready ka na. Ano? Meron nga kaming estudyante ako sa ALS noon, may nanay lola na siya eh. Umaatil siya ng ALS. So yun talaga, hindi siya nag-enroll. May mga estudyante ako naman nagtatrabaho sa palengke. Mga katulong. Na gusto nilang mag-aral. Nag-drop na sila, kaya nag-enroll sila sa ALS. O, paano ngayon, May? Sige, atin ka na ha. Gusto agad nagmamadali eh. Huwag kang magmadali. Kulang pa iyong kaalaman. Kulang pa. Kulang pa. Okay lang yun, May. Pagka, kasi 2 taon. Tayo, so hindi kayo naturuan ng 2 taon sa regular classes.
Saka ang bata-bata mo pa, para ka nga lang grade 6 eh. Di ba? 16, oh. Okay lang yan, May, para mas May maasa ka. mga 12 years old nga, malaki pa sa iyo eh. Kasi baka pagdating ng ano, mahirapan ka. Baka mahirapan ka man ha. 500 dati. Mabuti yung ikaw ay umatin. Oo, hirap na. Yung, kala mo, magsasagot ka ng module. Ang dami. Hirap yun. So, alam ko kasi fast learner ka naman eh, mabilis ka makaintindi. So, pag tinuro ni teacher doon, makikinig ka mabuti. Ha? Para pag second grade 8 ka na, edi mabilis. O ganito, pag nag-grade 8 ka na, or nag-grade 9, kumuha ka ng PEPT. Ayun, tama si Sir. Yun PEPT ang kukunin mo. Tama, Sir. So, pag nag-second year ka, or nag-grade 8 ka, Grade kukuha ka ng 9. PEPT. Ha? Kasi placement test yun. Kung pwede ka na mag-grade 10. Hmm. Yan. Kasi ang ALS, automatic ka graduate ka na ng junior high school. Magsi-senior high school ka. O eh, sa palagay mo ba, sapat na ang kaalaman mo na natutunan? Ako hindi. Kasi kailan ka lang dito sa Manila. Tapos nag-pandemic pa tayo. Hindi pa sapat ang iyong kaalaman. Oh, yun yung tinatanong. Matik ka ng regular classes. Then advice ko, pag ikaw ay nag-grade 8, sabi mo kay teacher, kukuha ka ng PEPT. Ha? Placement test kasi yun eh. Oo. Oh, pwede yun, May. No? Ikaw ay mag-grade 9 Yun yung sinasabi mag-grade namin 10. sa kanya, Sir. Sir, okay ka ba dyan? Kaya mo ba? Kasi nga dapat dumaan ka muna sa step by step. Step by step. Huwag ka magmamadali. Ha? Oh, okay lang yun. Enjoy mo yung pag-aaral. Mm-mm. Mag-uusap naman tayo din. Kakausapin din daw kami ni Sir doon sa ano. Pati si Sir Dave. Oo, Alam po, ni Sir Dave Dave. yan. Kasi Alam na, nasabi na. Thank you, Sir. Nagkasabi kayo ni Sir Dave. Huwag magmamadali. Lagi lang kami dito, mag-aalalay sa'yo, mag-remind sa'yo ng mga kailangan. Kasi nga, sabi niya, ayun nga, dahil yung gusto niya, yung may ano na yung age niya doon sa, Ay, hindi. yung pala, hindi din naman namin kasi rin alam, Sir, na Meron kasi pwedeng mga 18 gano'n. years old, 20 years old na sa grade 10, grade 9. Ay, ikaw, bata-bata pa, 16 years old. Okay lang yun yun. Enjoy mo yung Enjoy pag-aaral. mo yung pag-aaral. Masaya kaya pag nag-aaral. Diba? Doon, mga may asawa, may anak na yung kasama mo. Mga kasama mo, nakasama na sila, pero gusto mag-aaral. Ayaw nila magkasuso pa rin nila mag-regular class. Meron naman yung mga kasama, nag-drop sila, kaya nag-enroll sa alas. Ha? O, pagka ready ka na, pwede ka na mag-PPT exam. O, yun. PPT ang kunin mo, ha? Yun. Para talaga hasa ka na. Kasi Ah, placement ganyan. test yun. Hindi, second year high school ako, 17 na ako. Oh. Hindi ako nag-ads. Tinuloy ko kasi mahirapan ako mag-college. O, yan o. O, Ako ganun ako. 17 years old ka ay grade? Second year high school siya. second year high school yan. siya. O, 17 si Ma'am, years Hindi o. ko pinili ang ads, mga kapatid ko nag-ads. Kasi mahirapan ako mag-college. Ayun, o, makinig ikaw. Di ba? Kaya ikaw makinig. O, yan, Kahit makinig hindi ka. ko sila kaedad ate, tawag nila sa akin. Okay. O, bakit siya? O, ayan o, nagtatrabaho na. Di ba? Andito na sa office. 17 ako. Second year 17, high school. o, yan. O, kaedad mo lang din. Huwag kayo magpamadali mo. Si Ninita pumasok. Yan, at maraming salamat po, Sir Felix, kasi sa concern nyo palagi dito kay na Maylin, no, at alam ko naman ginagawa nyo po ang lahat kung saan po mapapabuti itong bata, at alam ko naman, Maylin, na naiintindihan mo na, at si Maylin naman po ay madaling makaintindi, no, sa mga pag may advice sa kanya, at medyo nalito lang po siya kahapon, pero naipaliwanag din ko po sa kanya kung ano yung kahalagahan at advantage at disadvantage nung nasa regular class at nang nasa sa ALS siya. Ayan, at nakikinig naman po siya kay Sir. At bukas malalaman din po natin sa doon sa high school. Babalik po ako din ulit doon para makipag-meeting po sa
guidance counselor po, at saka kay Sir Dave po, yung principal po ng high school. Ganon din po sa advisor at sa advisor po din ng ALS doon sa kanilang school. Ayan, para mas malinawan din po lalo ni Miley, no? Maaaring isama din po namin siya doon sa pag-uusapan, no? Para din naman po ito sa kanya, no? Lahat po ay concern kami sa kanyang kinabukasan, sa kanyang pag-aaral. At alam ko naman maintindihan mo ito, Maylin, no? Ayan, at pasasaan din ba at makakatapos ka rin, at dapat lang maihanda ka namin para din naman ito sa iyo, para kung sakaling makapag-college ka na, mas prepare ka na. Ayan. So, yun yung concern po ng ating mga educators, like ng mga principal, ng mga teachers, no? Yan po. Ito po ay para din sa iyo, no? Para din to sa bata, para sa iyong kinabukasan. Yan. At sana maintindihan mo ito, Maylin. At bata ka pa naman, huwag magmadali. Ayan, hanggang dito na lang po yung ating video. At maraming salamat po muli sa inyong suporta po. At ipag-pray pa po natin si Maylin, si Ninita, na ayan, magkaroon pa sila ng maraming kaalaman. At makatapos po sila sa kanilang pag-aaral para sa kanilang magandang future.